with the confirmed na meron naman po talagang binibigay na pang-operation during the war on drugs. Nasabi po ng dating Pangulong Duterte na dati nagkakaproblema po kasi nga yung mga nagloloko po na policemen natin rumarakit po sila, former president, kaysa mag-operate po sila within the bounds of the law, rumarakit na lang po sila para magkaroon ng extra na pera. Maghingi sa iba. Yes, sir. Sa in-check yung karamihan. Yes, sir. Na-mention niyo po kanina. Ngayon, Mr. Chair, during my line of questioning kanina, I asked the former president na alam niya po, he was aware kung ano po yung nangyayari sa baba, and he was on top of it. Of course, he was the umbrella, and klaro po na syempre hindi niya po i-micromanage yung mga nangyayari sa baba, pero he was fully aware of what was happening, and it was getting a little messy, yung war on drugs. Yung reward system po kaya, Mr. Chair, former president, hindi rin kaya parang same din yung effect niya na parang na-amplify po dahil because of the reward system, parang na-amplify po na parang bounty hunting scheme po, parang mas nagkaroon ng lust sila for kasi nga po parang may hinahabol sila eh. Parang may hinahabol po silang number, parang may quota para po silang may hinahabol na in terms of the operations, hindi po kaya, babalik po ako na, wala po bang nagawa dun sa policy with regards dun na it was swirling out of control, na baka po mas na-intensify po yung pagkakaroon po ng reward system, mas lalo pong naghahanap, kumbaga, yung mga ating mga kapulisan, Mr. Chair, former President. I'm supposed to answer the question. Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel ako. Naging prosecutor ako. Naging pataas na hanggang presidente. Sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin lang, sir. Hindi mo ako maloko. At alam ng mga polis, hindi nila ako maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Fiscal kasi ako eh. I started special counsel. I was doing investigation and trial, even as special counsel. Then as a prosecutor, I rose from 4th, 3rd, 2nd. Inabot ako ng pagka-vice presidente. Ang polis sa Davao, sir, hindi talaga magloko sa akin yan. Alam nila, babarilin ko sila. Totoo yan. At ayaw ko na lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero talagang binaril ko. Sinabi ko kasi, pag niloko ninyo ako, babarilin ko kayo. That's the deal. Kaya, mayor ka, sir, kung hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan, isi-isi ka lang kasi pulis. Because dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan. Kasi sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging piskal, hindi ako naging abogado, hold upper na ako, matagal na akong namatay. Mr. Chair, former President, nung pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo,
parang syempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa news, nakikita po natin yung effects ng polisiya. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Pagka ayaw kong nangyayari sa Ciudad Iloilo, for example, nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi, yung crime situation. Nakalagayan. Western Mindanao, Iloilo, gano'n. Kita, homicide, rape. Nakikita ko yan. So pagka umaga niyan, tinatawagan ko, tawagin mo yung chief of police. Ano nangyayari dito? Or, pag sinabi, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo daw, nakikialam ka. Totoo ba ito? At huwag mong takutin pagkatapos, kasi ang sasabihin ng totoo, yun ang papaniwalaan ko. Baski Mayor kaharap. Mayor ng Iloilo, lahat na. Tinatawagan ko sa harap mismo nila. Nagnikramo, sir, paano sir, si Mayor sir, nakikialam ha. Tawagan mo. Yun ang, that was the way I was handling. It might not be acceptable to all, o to many, but that was my style. Talagang tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat, military, ma-police, ma-civilian, ma-mayor, medyo wala akong patawad, sir, especially involving crime. Lalo na droga. Lalo ng droga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, tiisin ninyo habang ako ang presidente. Kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko sa nilak ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takutin nyo yung police. Do not give me that. Basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko ito talaga. Hindi sa pulis mo, laro ko ito. Sumunod kayong lahat, pati ikaw. But, Mr. Chair, last question. Mr. Chair, former President, so would you agree na nag-amplify po yung killings because of the reward system or not, Mr. Chair? Hindi masyado rin kasi ang pulis yung utusan ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Pero hindi ka pwedeng mag-utos ng civilian. This is my advice, aspiring mayors dito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir. Pag in the first, pa lang, kurot ng pulis, magkakanta na yan. Huwag kang kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa serbisyo. Alam na nila, sir, kung paano. Yung matagal na 20 years na, alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa syudad mo, sabihin mo lang sa kanila, ito ang gusto ko in terms sa law and order. Hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Na presidente ako. So, nagkaintindihan tayong lahat. And, Mr. Chair, former President, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until
you ended your term as Basta- president?